Hey boys and girls, Jack Logan here. Today pag-uusapan natin ang aking Eras vlog. Wala tong kinalaman kay Taylor Swift, pero syempre shoutout sa mga Swifties kong friends. Itong vlog ko na to, pag-uusapan ko yung mga era ng aking vlogging career. Kung saan iba't ibang mga themes, iba't ibang mga contents, yung mga ginawa namin, kasama ng mga kaibigan ko. Yun yung mga i-discuss natin ngayon dito sa content na to. And sana may matutunan kayo kung nagsisimula pala kayo mag-vlog, gusto yung gumawa ng mga contents, nag-iisip kayo kung anong karakter ang gusto nyong gawin sa inyong vlogging career. I hope makatulong to. So, let's go! Nagsimula ang Jack Logan vlog dahil at the time, kaka-quit ko lang sa pagre-radio. Retire na ako eh. Parang wala na akong gagawin. So naisip ko, ang dami naman sumisikat ng mga vlogger at the time eh. Dumadami na sila eh. So sabi ko, bakit hindi ako gumawa ng content para din sa sarili ko? And na-establish naman na yung Jack Logan sa radio. So why not put it on the internet? So naisip ko gumawa ng channel na pwede kong i-showcase yung mga ginagawa ko. Yung mga pangungulit, yung mga interview. So nabuo yung The Jack Logan Show na channel. Ang first kong plano is mag-interview ng mga celebrity, interview ng mga kaibigan, ganyan-ganyan. Pero at the time, hindi siya pumitik eh. Hindi siya sumipa. Hindi nag-materialize yung plano na yun. Kaya napunta ako sa pagta-travel vlog. So ito yung first era ng Jack Logan Vlogs. Yung travel series. Kung saan pupunta kami sa iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kumbaga, babiyahe kami, gawa kami ng mga kalokohan. Ganun-ganun lang siya. Yun yung talagang original na form nung content na yun. Na-realize ko na dumadami yung mga viral videos and sobrang fan din ako ni Ozyman. Ozyman Reviews, Crazy Russian Hacker. Yan ang mga madalas kong pinapanood nun eh. Electro Boom. Lagi kong pinapanood. Yung mga fan din naman ako ni Kong TV. It's just that hindi ko kaya yung ginagawa niya. Meron lang ako nun boses eh. Siyempre mahihain pa ako sa camera. Ginawa ko boses lang, voice over. Ginagawa ko ng katatawanan yung mga viral videos. Ganon. And hindi ko akalain na pipitik siya kasi nung simula, puro ano eh, nababash ako nun. Corny mo, pangit ng jokes mo, ganyan, parang gaya-gaya ka. Marami akong mga ganong criticism. Pero wala, tuloy lang. Wala akong pakialam. Nag-enjoy ako eh. Mani-mani. Naalala ko, kakalabas ko pa lang ng ospital noon, I was having coffee with Rem. Pinakita niya sa akin yung video nung sperm extractor. Noong time na yun, nagko-commentary na ako. Sabi niya, gawan mo kaya ng commentary ko? Oo nga, no? Ganda. Wala akong maisip na pangalan. So, at the time, gumagawa ko ng script, may papangalan ko rito. Parang machine siya eh. Diba? Parang ATM, diba? Automated teller machine, diba? Ganun. So, naisip ko, ano, parang ano to? ATM din siya, APM, Automated Pempem Machine. So doon pinanganak yung Pempem Machine at yung Pempem era na tinatawag. Doon ko na rin nahanap yung Jack Logan voice sa Pempem era na yun. Dahil yung classic kasi ng pag nanarrate ko sa Pempem Machine, kumbaga parang maraming natuwa eh. Ano na parang medyo bagra yung delivery, medyo bastos na naughty yung tunog. Kumbaga doon ko nahanap na ito yung boses ni Jack Logan. Mahalaga yung karakter kasi kumbaga parang maraming mga vlogger eh. Sobrang dami. Kahit saan ka magpunta, kahit saang channel ka magtingin, maraming vlogger. Character is what makes you different sa pag-vlog. Na kumbaga kung meron kang karakter, may dahilan kung bakit susundan ka nila. May dahilan kung bakit hahangaan ka nila. Depende sa kung anong character yung ipoportray mo. At the time, when I created the Pempem Machine thing, ang character na nabuo eh, Jack Logan na, you know, naughty, bastos, feeling pogi. Ano ko nun eh, akala mo laging high. Yun yung nabuong character nun. Actually, hindi siya sponsor-friendly. Hindi friendly sa sponsor yung ganong character eh. Kasi nga, may pagkabastos yung dating. Luckily, na-issue si Nas Daily. Pumutok yung issue kay Nas Daily noong time na yun. Gumawa ko ng parang spoof ni Nas Daily. And at the same time, ginawa ko ng parang real talk sa dulo. Kumbaga parang ang dami nating vlogger, ba't hindi tayo magtulungan? Ba't tayo naghihintay ng foreigner na mag-validate ng mga ginagawa natin sa Pilipinas? Ba't di tayo magtulungan? Something, it's just like nothing serious doon sa video na yun. Unconsciously, hindi ko alam na maraming nagkagusto doon sa video na yun. It went viral as well, kagaya ng Pempem Machine. So yung switch from Pempem Machine na bastos to the real talk is sobrang laki. Kahit ako, na-overwhelmed din ako kasi kumbaga parang hindi ko ngayon alam kung paano ko isi-switch yung bastos na Jack Logan sa inspirational na Jack Logan. Those are two different things. Kaya nung pinanganak na yun, doon na nagsimula naman yung real talk era.
Sa pagre-real talk, hindi naman kasi pa pwedeng 100% real talk ka lang ng real talk. Bumukha ka ng Rendon nun. Hindi naman ako ganun eh. Ako kasi yung tipong, you know, I still wanna have fun. Gusto ko yung nag-i-enjoy pa rin ako. Gusto ko yung sense of humor ko, may insert ko pa din eh. Sometimes may mga real talk ako na nag-i-insert ako ng punchline, nagsisingit ako ng mga comedy na lines para still makikip ko pa rin yung character na ginawa ko, which is yung naughty nga na Jack Logan. By the way, hindi ako naughty sa tunay na buhay mga kaibigan. Alam ni Hotdog yun. Fuck you! Sa kasagsagan ng real talk era, nagsimula yung Batang Quiapo. By the way, prior to Batang Quiapo, I'm friends with Rendon. We're friends, we're casual. Yun, nag-uusap kami sa IG, nagkakakwentuhan kami doon. Pero at that time, nung pumutok yung Batang Quiapo, tinira niya sila Coco, saka sila Smug, sila Basilio, tinira niya. And medyo nag-react ako nun sa kanya. Sabi ko, Brad, mga tropa ko yung mga yun. Medyo dahan-dahan naman. Tumanon ako sa kanya. Siyempre, kumbaga para sa akin, parang itong mga to, like yan, sila Crazy Mix, si Smug, sila Flick G, mga Lodi ko yung mga yan eh. Diba? Si Basilio. Kumbaga parang dito lang sila nabigyan ng time na magkaroon sila ng limelight eh. Kumbaga kahit sino namang artista, di ba? Kumbaga aasa ka na dumating sa'yo yung pagkakataon na maitapat sa'yo yung spotlight. Yun yung para sa akin. Tapos titirahin mo pa. Di ba? Parang bigyan mo naman ng oportunidad. Sayang eh. Di ba? Binigyan sila ng oportunidad tapos titirahin mo. Parang mali naman yun. Sabi ko, mga tropa ko yung mga kaibigan ko. Sabi niya, wala akong pakialam. Muna siya, wala akong pakialam. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, if that's the case, sasagot ako. Sabi ko gano'n sa kanya, sasagutin kita bukas. Gagawa kita ng video. Di gumawa mo. Gumawa siya. Gumawa ko ng video and hindi ko rin alam na yung video na yun puputok din. So doon naman pinanganak yung Bardagulan era. So yun yung mga talagang no holds barred na bakbakan namin ni Rendon. Marami rin ang tumakilik doon sa gera namin na yun. Pero totoong gera yun. Like totoong nagsasagutan talaga kami. Totoo yung mga binibitawan ko, walang filter and everything. Talagang just to make things clear, hindi personal yung away namin. Hindi kami nagka-personalan. Kumbaga labanan lang ng idea. May tumawag na isang sponsor, Clean Fuel. Naalala ko yan. COVID time yan. Sabi niya, gawa ka tayo ng vlog, ganyan-ganyan. Sabi ko, why don't I bring my friends along? Lagi na lang akong nag-iisa eh. You know, marami naman akong kaibigan na masayang kasama, kaharutan ko. Why don't I bring them sa content ko? Nagpapasalamat naman ako. Pumayag yung Clean Fuel na sponsoran yung content namin na yun. I'm Jack Logan. And this is Jack Logan and Friends! Let's go! Yung first episode ng Jack Logan and Friends. So yun yung Jack Logan and Friends era na kumbaga parang may mga kasama na ako, may kabanter na ako. Si Kuya Lo, si Hotdog pinanganak na, si Choco, yan. Tapos dumating din si Boss Richie. Kasi si Boss Richie matagal na hindi nag-vlog yan. Sumama na rin siya, na-reformat na rin yung page ni Boss Richie. Humaba na ng humaba yung Jack Logan and Friends na napunta na rin kami sa iba't ibang lugar, napunta kami sa iba't ibang bansa. It was fun. And para sa akin, nahanap ko yung purpose ng page. Itong page na to, hindi pwedeng mag-isa lang ako. No man is an island, di ka nga, di ba? So, kumbaga parang gusto ko, kasama ko yung mga kaibigan ko, magkaroon din sila ng opportunity na mag-grow din. Hindi man ako sakim na tao, na kumbaga parang gusto ko nakita ko meron silang talent sa camera. Kumbaga, may makita rin, magkaroon sila ng magbukas din ng door of opportunity para mag-grow din sila. So, yun yung current era ngayon, yung Jack Logan and Friends era. Right now, we're having fun, tuloy pa rin yung paggawa namin ng content, and medyo focused na ako ngayon sa YouTube. Medyo nananahimik na ako sa Facebook ngayon kasi natatoxican na kasi ako sa Facebook eh. Kaya gusto ko bumalik sa lugar kung saan ako nagsimula, which is YouTube naman talaga. At sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. So, papakilala ko sa inyo ang aking mga friends, si Hotdog at si Kawawi. In 3, 2, 1, boom! Ayan, kasama ko ngayon si Hotdog na kumakain. Tigas talaga ng mukha nitong hayop na to. At si Kawawi, Mr. Kawawi nga pala, mga kaibigan. Hello sa inyo, hello sa inyo. Ito ang ating mga kasama sa aking pagbablog. Si Boss Richie, nasa Laguna. Saan nandun yung business niya. Pumupunta lang talaga ng Manila yung pag may mga importanteng affair like may shoot, may mga production kami, may meeting kami. Doon lang yung pupunta ng Manila. At make sure to follow nyo rin yung page ni Boss Richie. Yeah. So, pakilala muna natin. Number 1, si Hotdog. Oo. Paano ba nagsimula ang iyong involvement sa aking vlog? Nagsimula yung involvement ko sa Jack Logan brand. Nung
Naghanap siya may sponsor siya nun eh. Naghanap siya ng shooter nun. Happens na isa rin ako sa mga makukulit sa production niya. So naisipan niya na, Yeah. Naalala ko na. Diba? Oh. nakitaan niya ako ng potential na kabatuhan niya, katawanan niya. Aha. Doon nag-umpisa yun lahat. Kung papalikan nyo yung clean fuel, wala pa. Ano pa ako doon eh. Step by step pa. Kasi sanay ako sa likod ng camera. Kasi cameraman niya talaga ako eh. Hindi ako sanay sa harap ng camera. Parang nahihiya ako. True. Ayaw lumabas ng boses ko. Hindi ko alam sasabihin ko. Pero ngayon, ako na buwibida sa vlog niya minsan eh. Matigas na mukha. Oo, papansin na ako eh. Ito naman si Mr. Kawawi. Ito ang bagong baby vlogger natin to eh. Ba't ka ba nagdesisyon mag-vlog? Totoo lang, hindi ko alam. Gusto ko na lumipat ng ibang environment ng pag-work. Galing din ako call center tulad mo, di ba? Sa call center, medyo nakaka-stress, totoo yun. Di ba? Nakakapanghina ng ng mental condition. Iyak naman. Di naman lahat. May mga may mga tao kasi na Para doon talaga. Para doon talaga. Para doon talaga. Siguro dumating ka lang sa point na burnout ka. Burnout talaga. No. So, yun. Nung time na sabi ko, parang interested ako na maghanap ng ibang trabaho. Doon ka nag-open up na you need a PA. Sabi ko, uy, tama-tama. Doon nakita kinulit sa Messenger. Pinsan, baka gusto mong kunin ako. Pinsan Naalala mo yung yung unang message mo dun sa Jack Logan channel mo. Susubukan natin si Kawawi kung pasado ba o hindi. Yeah. Sabi ko, loko-loko to. Binigyan pa ng survey. Natuwa naman ako sa feedback nila. Marami nag-agree at marami rin nag-disagree. Kasi maraming gusto sumama sa kanya. Actually, marami nag-apply sa akin PA talaga, no? Ni-expect kong PA, yung mga tipong maganda, sexy. Oo. Ang napunta lang sa atin, mahaba lang buhok eh. Ang hayop. Magandang buhok lang. Yun ang punta sa amin eh. Pero at least naglo-lotion. Alright. Nivea. Nivea. Si Kawawi, pinsan ko to. Siyempre, kahit naman ako, parang medyo nawiwirduhan ako na mag-assistant sa akin pinsan ko. Pero, di ba, kanino ko pa ba ipagkakatiwala sarili ko, kundi sa kamag-anak ko na alam kong hindi ako iiwanan, di ba? Pero sino ba mas matanda sa inyo kung pagbabasihan yung hairline? Siya. Ganunan. Walang ganunan. Siya. Hindi, matanda siya ng buwan. Oo, kaya 6 pala months mga yata. buwan eh. Uy. October siya eh. March ako eh. So, yun. Sila yung mga madalas ko nakasama sa mga content ko. And marami kami mga pinupuntahan ngayon. Marami kami mga fino-formulate na ideas. Although, nakikita nyo pa lang sila dito sa channel ko. Pero may mga page na rin sila. Ayan, lalabas dito yung kanilang mga page, mga kaibigan. No, follow nyo rin yung kanilang mga page. So, ano mga next nating gagawin? Ano mga balak nyong maging future? Balak kong bumalik ng Thailand. Alright! Kasama talaga yun eh, no? Oo. Kasama sa bucket list natin talaga Kasama yun. sa bucket list yung Thailand, syempre. No, yun ang mga next namin aabangan. Yung motovlog, no? Motovlogging Kailan din. matutuloy yan, no? Syempre. Baka may gusto ko sabihin, ikaw. Yan. Yan. Ikaw. Yap. Naway nag-enjoy kayo at marami kayong na-pick up sa vlog na to. And I hope may mga na-realize kayo. If you have any more question, lagay nyo lang sa comment section. Sasagutin po namin yan, mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Jack Logan here, kasama si Hotdog. Yes. At si Kawawi. See you guys later.